na mayroong ICC warrant of arrest na para kay Senator Bato, no? Ako tingin ko rito talagang dito po hindi po yung totoo ba o hindi na may warrant of arrest, no? Expected natin yan, natural na may nagsampa ng kaso sa ICC. Tapos wala tayong ginawa, hindi natin na-resist yung unang ginawa ng ICC na nag-issue ng warrant of arrest. In fact, very supportive yung ating gobyerno. Hindi, ako kahit na ano po pong sabihin ninyo, kinontra man yan o hindi, kinontra man yan yung kasarili niyang kapatid o hindi, meron nakabase po yan sa katotohanan. Ang katotohanan po, sinampahan nila ng kaso sa ICC si Senator Bato, no? Na mantakin ko po man isipin, matagal na po tayong hindi miyembro ng ICC. Bakit po ICC yung nagpapasya? Kung tayo ay legit na hawak pa nila ng ICC o meron pa silang jurisdiction. Yun po ang pinakamalaking pagtataka sa akin, no? Bilang nagsasariling bansa, ang nagpapasya po kung may jurisdiction yung isang entity, ibang bansa pa, hindi tayo. Kaya po tayo alam ko po ang pinag-aalalan ng lahat, makukulong na si Bato, di ba? Ipapatupad yan, katulad ng pagpapatupad nila kay Tatay Digong. Okay, sa tingin ko, iba tong sitwasyon, pero wala tayong asahan sa gobyerno eh. Kasi matagal na silang hindi umaakto bilang gobyerno ng Pilipinas, no? Katulad po niyan, paulit-ulit walang jurisdiction. Lahat nagsasabi na walang jurisdiction yung ICC sa Pilipinas. Pero sunod naman tayo na sunod sa ICC. In fact, gobyerno natin, o particular, yung DOJ, sa pamumuno ni Remulla at that time, ang nag-assist sa ICC pag sila ay pumupunta rito, di ba? Yan po ay lantad na yan. Ilang senador na natin nagsasabi. Kaya lang, hopeless. Katulad lang po yan ng pagiging hopeless ng bansa natin sa flood control project na hanggang ngayon wala pa rin pong napapakulong. Ganyan din po tayo ka-hopeless dito sa ICC. Walang jurisdiction ng ICC sa atin. Huwag nyo pong i-quote yung ICC. Wala na nga. Hindi na tayo miyembro, tapos na rin yung 1-year period na dapat hinabol nila yung gusto nilang habulin. Wala pong legal basis yung pagkilala ng bansa natin sa ICC. Sasabihin nyo, nagpasya na po ICC. ICC nga yun eh. Dapat nga yan, hindi natin kinikilala in the first place. Kinikilala ng gobyerno sa salita, miski si Marcos, miski po yung Pangulo ng Pilipinas, wala po siyang sinabi kahit ngayon na may jurisdiction yung ICC. Kaya takantaka nga tayo, bakit nangyayari to? Takantaka tayo, bakit sigurado yung mga kalaban natin, kalaban ng mga Duterte, na makukulong din sa ICC si Bato. Ganun na ba tayo talaga yung kalawless yung ating kalawless ang Pilipinas? Na wala na pong sinusunod na batas yung gobyerno, kundi kung ano na lang yung kapritsyo. Tandaan po ninyo, may sarili po tayong mga laws, may sarili po tayong mga batas. Bakit po tinatanggap na ninyo, mga kaliwa? Ito pinakamalaking yung kasalanan eh. Kayong mga makakaliwa, kayong mga dilawan, kayong mga loyalista, tinatanggap ninyo na tayo ay napapailalim sa iba. So, yan pong sinasabi na may warrant of arrest at galing sa ombudsman na mula DOJ, alam niya yung nagaganap. Siya yung nagkukumand. Siya actually, no? Sa tingin ko, siya talaga yung aminado naman eh. Na siya yung pinaka nag-direct nung, ibig nyo sabihin, si John Bican nag-direct nung pagpapahuli kay Tatay Digong. Sa lahat po ng tao ngayon sa gobyerno, si Remulla lang po yung may kakayahang magplano ng ganun. Si BBM ba sa tingin nyo siya nagplano nun ng pagpapakulong kay Tatay Digong? Sumusunod lang po yan dito sa... Okay, anyways. Sa akin po, siguro very busy pa kayo sa
pagtatalo na may warrant of arrest ba o wala. Immaterial po yan. Eventually, magkakaroon po ng warrant of arrest kasi nagsampa ng kaso eh. Di ba? Hindi po yan yung usapin para sa tingin ko. Ang malaking usapin dyan, how do we react as a sovereign country? Paano tayong magre-react? Kasi matagal na po i-issue ng mga warrant of arrest ang ICC. May warrant of arrest po si Putin. May warrant of arrest po si Netanyahu. Ang usapin po dyan, paano nagre-react yung mga sovereign state? Paano nagre-react yung yung bansa na may soberenya? Yung sila yung nasusunod. Oh. Wala pong problema dyan. Nagsampa kayo ng kaso. Yung mga kalaban ng Duterte, nagsampa ng kaso sa ICC. Natural bilang korte na umaasa po sa limos o donasyon. Tandaan niyo po, wala pong sarili na budget yung ICC. Umaasa po yung ICC sa limos at donasyon ng mga bansa na kasapi. At pwede ring magbigay, donasyon nga eh. Pwede rin pong magbigay yung mga bansang hindi kasapi. Nagtataka po ako na tayo lang po yung tanging hindi kasapi ng ICC na masyadong concern o palasunod yung gobyerno natin, palasunod dito sa inuutos ng ICC na in the first place hindi natin kinikilala. Kaya, paano po ang tingin sa atin ng international community? Nasaksihan niyo po kung paano. Di ba? Kayo po saksi. Sa ASEAN, sa APEC, walang paggalang. No? Sino po ang gagalang? Lahat ng tao. Naliligaw po tayo eh. Nililigaw po tayo sa debate ng mayroon bang warrant of arrest o wala. Wala kaming pakialam. Dapat ang attitude natin bilang nagsasariling bansa, bilang bansang may sariling soberenya, may sariling mga batas, wala kaming pakialam. Mag-issue man kayo. Katulad lang na walang pakialam yung Russia, yung Israel. Sa tingin nyo ba natinag yung... Diyan nyo nasusukat kung anong uri ng gobyerno meron tayo. Kasi sa mga bansang alam nila, matatag sila, hindi po iniintindi ang ICC. Sa mga bansang walang boto ang leader, katulad ng Pilipinas, yan. Matataranta tayo. Kasi baka huliin, baka ipahuli. Ikalawa, wala na pong Torre ngayon eh. Ewan ko lang ha. Hindi ko po inaano si Torre. Si Torre kasi kahit papano, sa dalawang experience natin kay Torre, talagang pag inutos mo kay Torre, susundin eh. Hindi kasi hoda na ano. At ikatlo po, meron na pong desisyon ang Supreme Court ng Pilipinas. Pagdating po sa mga pagpapatupad, bago ka ngayon magsuko ng mga Pilipino, si Bersamin po mismo ang nagsabi nito. Kaya yung mga natutuwa, yung mga loyalista kasi, yan lang po ang kaya nilang pagmalaki. Nakakahiya po. Tayo, naging supporter tayo ng presidente, nung presidente si Tatay Digong. Pinagmamalaki natin yung mga nagawa ni Tatay Digong. Ito po, pinagmamalaki nila na nakakulong si Digong. Pinagmamalaki na nila na presidente pa rin si BBM. Yun lang po yun. No? Yan lang yung punto natin. Bakit tayo natataranta? Gano'n na ba kadesperado talaga yung Pilipinas? Wala na ba talagang pagsunod sa batas? Ayon po kay Bersamin, no? Iba na ngayon, nagpalabas na po yung Supreme Court. Nasaan na ba yung kay Bersamin? Sana natantusan ko yung kay Bersamin. Hindi po, isang room lang to. Malaki tong room na to. Yun o, pinto na yun. Masyado kayo observer. O yan, kasama ko po anak ko rito. May personal po kaming kasama ko ang aking dalawang anak. May personal po kaming ginagawa dito. Teka muna. Bersamin on ICC warrant. Ayon mismo kay Bersamin,
No automatic extradition for Bato even with ICC warrant. Si Bersamin po ay Executive Secretary na ng Pangulo ng Pilipinas, no? Siya po ang kinukonsulta ng Pangulo pagdating po sa batas. Si Boying po, ombudsman, wala po siyang pakialam sa wala po siyang pakialam sa ICC at saka sa Philippine government. Independent siya supposedly. Supposedly si Boying, independent body bilang ombudsman, hindi na po siya part ng DOJ. Yeah? Para lang po maliwanagan sa inyong lahat. Si Boying, evidently, very, ano siya, no? Yung, talagang siya yung isa sa mga utak ng pagpapakulong kay Tatay Digong. Ngayon, hindi na po pwede. Kasi ombudsman na po siya eh. Hindi na po siya bahagi ng pamahalaan. Tandaan po natin, the soul, ang kaisa-isa na responsible, ang kaisa-isa pong responsable sa ating pakikipag-ugnayan panlabas. Kasi hindi po pwedeng wala tayong ugnayang panlabas. No? Hindi po pwedeng lahat ng tao nakikipag-ugnayan sa ating panlabas. Ang tangi pong the sole authority sa ating foreign relations, yung Pangulo po ng Pilipinas. Wala pong kinalaman yung ombudsman. Gustong-gusto po nilang palabasin na same as usual. Pagkakamali na nga po yung ginawa natin kay Tatay Digong hanggang ngayon, no? Meron silang kaso ng kidnapping. Ewan ko lang kung dinismiss na. Dinismiss na ba? Hindi ko alam eh. Pero marami nagsampa ng kidnapping case. Hindi ko alam kung na-dismiss na yung kidnapping case nila laban kay Tatay Digong. Kasi mali po yung ginawa nila noon. Ngayon, mali na nga yung ginawa nila. So, sa tingin nyo, dapat ulitin pa? Diba? Anong uri na tayo ng batas meron? Kung nagkamali na nga kayo, kakasuhan na nga kayo, yan po ikakaso dyan sa mga yan. Pag kaya ayaw po nilang ayaw nilang mag-resign, ayaw nilang mapaupo si BP Sara dahil tsak may buwelta silang kaso at kaso dito sa Pilipinas, hindi kung saan saan.